Iba talaga ang paninindigan, prinsipyo, tapang, talino nitong si General Nicolas Torre III ng Criminal Investigation Detective Group bilang director. Okay? So Major General. Tungkol ho dito sa kahit anong interview, kahit anong investigation, kahit anong itanong, lagi niyang pinanindigang legal ang kanyang ginawa. Napakagaling. Importante dyan eh. Yung hindi nagdadalawang isip kung anong utos sa kanya at kung anong ginawa niya, pinanindigan niya. Kahit pa siya gisahin sa mga investigasyon sa Senado at mga interview, batikos sa social media ng mga vlogger ng mga Duterte, hindi siya natitinag. Ang sagot lang niya ay sinunod lang niya ang order. Okay? Inamin niya in public, si General Marbil ang utos sa kanya at hindi na daw niya alam kung sino naman nag-utos kay General Marbil tungkol sa paghuhuli kay Duterte. At yan daw ay kanyang gagawin ulit. Sa susunod na magkaroon daw ng mga warrant of arrest, ang mga co-accused sa crime against humanity ni Duterte sa The Hague, Netherlands International Criminal Court. Gagawin din daw niya yun. Ang hamon pa ni Torre doon sa mga kumukwestiyon sa kanyang ginagawa, dalhin daw sa korte. Okay? Mag-file kayo ng kaso kung sa tingin ninyo mali ang kanyang ginawa. Ay, di ba? Sina-challenge pa kayo. Dahil sabi niya, ang anumang investigasyon at anumang yung sinasabi, baliwala yan. So, kung kayo may pagdududa sa pagpapatupad ng order at kanyang ginawa under the law, ay dalhin daw niyo sa korte. O, wala naman nagpapile ng kaso. Kahit yung mga senador, hindi makapag-file ng kaso against General Torre at Executive Department. Yung mga DDS, hindi rin. Kasi alam nila na ipinaira lang ang warrant of arrest at Republic Act 9851 sa pagkaka-aresto. At from day one, sinasabi ni General Torre, matagal na yung planong yan. Tama lang ng pagdating ng warrant of arrest, nasa Hong Kong si Duterte, kaya pag-uwi, madali lang nahuli. So, ibig sabihin, kung dumating ang warrant of arrest, kahit nasa bahay pa si Duterte noon sa kanyang bahay sa Davao, kahit pa may mangharang at kahit sinong humarang sa kanya, kung darating sa gano'n ng sitwasyon, sa oras na dumating ang warrant of arrest ng mga panahon yun, huhulihin daw niya. Okay? At lahat ng proseso ay kailang gagawin. Hindi talaga siya natatakot. Isipin mo, i-imagine lang natin kung sakaling sa Davao nangyari yan. Hindi pala siya atras. Huhulihin talaga niya. Okay? Kung ano ang kanyang ginawa nang mula sa aeroplano, mula sa Hong Kong, dinala sa Villamor at doon binantay niya hanggang gabi. Kahit na grabe ang pang-insulto, pang-mumura sa kanya ng pamilyang Duterte, yung mag-inang Duterte, yung Hanel at saka yung Kitty at yung iba pang supporters doon. Ang balak pala doon ni Torre, pupusasan isa-isa. At yung mga retired general doon, ng mga followers ni Duterte, kanya rin papalabasin doon sa presidential lounge doon sa Villamor. Kung inabot kung talagang hindi sasama. Kaya lang, nung magsimula doon niyang pusasan si Mildea, tapos sabi niya, susunod niya sa Delgra, natakot na yata, nagbago na daw si Duterte. Sabi niya, sige, go, sumama na. Dahil alam niya, iisa-isahin daw na niya. Ganon po siyang kalakas ng loob at tapang sa paninindigan nitong si Torre. Yan ang pulis. Yan ang general. Yan ang kailangan natin. Hindi natatakot kahit kaninong tao, basta nasa sa batas at naayon sa mga order ang kanyang ginagawa. Pakinggan po niyo ito, ilang pahayag tungkol dito sa interview sa kanya. They know that they're going to be boarded in a jet and brought to Hague because we made it very, very clear ng mga on the second part ng negotiations. After 6 o'clock, alam na nila na they're going to be brought, he is going to be brought to the Hague. Lahat yun mind games. Walang physical doon. Sila nagpi-physical. Yeah. So, nung pinusasa ko si E.S. Mildea, just to show them that if that's what I need to do, isa-isahin ko until such time na mag-isa si President Duterte dun sa room na yun. I'm going to do it. Kasi nang pinusasa ko si Mildea, dinala ko sa bus. Binalikan ko yung next na abogado si Delgra. Delgra. Hindi asawa ni ES, yung dating LTO. Delgra. Si Attorney Delgra. Nung sinabi ko sa kanya, Attorney Delgra, ikaw ang kasunod. So, sabi ni PRRD is, let's go. Kasi it's just,
Ang kailangan doon, sa mental, I have to get into their minds to make them submit. And that's isa sa mga strategy na ginagawa ng mga police during this crucial times. So paano yung demeanor, sir? Paano yung change sa demeanor ng Duterte camp from Naiya to Villamor? Paano nyo, how did you get it? Tinatanong lang siya doon sa mga ginawa. Yan ang mga pagpapatunay lang yung paninindigan ni General. Pupusasan niya ng mga panahon yon ang lahat ng abogadong haharang after ng mahaba-habang pag-uusap at ibinigay na panahon doon sa Presidential Lounge. Okay? So tapos na po yan, pagkaka-aresto. Ngayon, dito sa usapin kung paano ginawa at bakit ginawa, yan naman ho ngayon ang challenge ni General Torre. Mag-file lang po ng kaso yung kumu-question sa kanyang ginawa. Okay? Para bang yung mga hearing at investigasyon kung ano-ano dyan, ala na yan. Wala daw mangyayari yan. Kung meron siyang illegal na ginawa, mag-file lang kayo ng kaso. Ang tama naman yan. Ang tamang debate, argumento sa kung legal o illegal ang ginawa sa korte, hindi sa Senado. Kasi alam ni General Torre, sa Senado, politika lang yan. Mahaharas lang siya. Pero hindi naman siya natatakot sa mga senador. Kasi nga itong si Torre, parang walang kinatatakutan. Kung anong order sa kanya ng boss niya, gagawin niya. Matapang na pulis talaga. Hindi katulad ng ibang mga pulis, pasintabi na, sigurado magdadalawang isip. Ay, sandali, hindi ko hulihin yan. Presidente yan. Sandali, hindi ako makakaharap yan, mga senador yan. Hindi, si Torre, lahat ay hinaharap. Di ba? Kahit sino. Basta mayroong court order, basta may order sa kanya, gagawin niya. At yun daw yung kanyang trabaho eh. Matindi. Sana lahat ng pulis at military ganyan. Pero alam ko marami pang pulis at general na pulis at colonel, opisyal, kawal ng PNP at AFP ay ganyan. Kaya lang si Torre lang ho talaga sa ngayon ang talagang makikita nating iba at ipinakita ang nasa puso niya ang kanyang trabaho. Kaya nga siguro dahil na-promote siya, naging Major General. Nakadalawa na nga siya ng mga controversial na personalidad like Kibuloy at Duterte na matalik na magkaibigan, ng ilang dekada na magkaibang kaso, parehong siya ang umaresto. Ang tanong, kung ito kayo na-assign sa ibang general, nagawa din kaya ito? Baka hindi, kasi meron ng ibang mga general dun sa Region 11 ng panahon yun, na-relieve dahil walang ginawa eh. Di ba? So, si General Torre ang nakagawa. Ibang klase itong general. Qualified maging PNP chief sa susunod na araw kung bibigyan ng pagkakataon. At hindi masama maging PNP chief dahil kasi may tapang, alam niya ang kanyang trabaho, higit sa lahat, paninindigan. Ang importante dyan, panindigan mo ang ginagawa mo. Panindigan mo na tama ang ginagawa mo. Na kahit sino pa yan, no one is above the law. Yan ang masarap ibalita talaga. Sana all, ulitin ko. Sana marami pang pulis at military, kapulisan ang ganyan. Dahil may pag-asa ang bayan, may pag-asa ang mga kinaukulan. Kaya kayo naman, tayong lahat ng mga Pilipino, sumunod tayo sa batas. Kung hindi kayo susunod sa batas, magkakaproblema kayo kay General Torre. Kung aabuso kayo, may problema kayo kay General Torre. Kung susunod kayo, ala kayong problema sa kanya. Wala kayong problema sa mga otoridad at sa gobyerno under President Marcos. Kasi rule of law ang pinapairal dito. Ayan po. So yung investigasyon sa Senado at mga batikos ng mga social media, ng mga vloggers at mga kung sino-sino dyan na pro Duterte, bahala kayo. Baliwala yan sa gobyerno. Baliwala yan kay General Torre. Sila ay naninindigan from day one kung ano ang kailang ginawa hanggang sa huli, paninindigan nila yon. At yun naman ay suportado ngayon ng majority ng mga Pilipino. Kasi yan ang tamang galawan under sa kanilang kapangyarihan. Please like and share ang video ito. At doon sa hindi pa, subscribe ito sa channel na ito, MA Pinoy TV. At yung isang channel natin dyan, yung isa pa, Mike Abe Opinions.